Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon pong ika-25 ng buwan ng Hulyo, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol Santiago. Kaya nawa sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, patuloy tayong maging tulad ng apostol na si Santiago na walang ibang hinangad kundi ipahayag ang mabuting balita para sa lahat. Naglakbay, nagsakripisyo, alang-alang sa pananampalataya. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Pagkaloobong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirit na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Giniipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmo. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan, ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan, ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dandang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasalutan, nagsasalita ako sapagat ako'y sumasampalataya. Bunga na gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagat ako may sumasampalataya, sapagkat nalalaman ko ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya rin bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyayaring kaysa ay parang isang panaginip. Lahat tayo natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansag nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paano inulan yung mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami po ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning masasaya at natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yung mga tsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak,
May ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong inihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang puno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng ating himpilang 95.9 Radio Totoo, sa lahat po ng mga pilgrims na naririto. Muli po ay ang pagbati sa bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Marami ang gustong magsuot ng korona, ngunit kakaunti ang handang magpasa ng krus. Gusto natin ng tagumpay, gusto natin tayo kilala, gusto natin tayo dakila. Ngunit kapag dumating na ang hirap, sakripisyo, pagdurusa, madalas gusto na nating umatras. Parang ang gusto lang natin ay saya, pero hindi na natin kayang samahan ang isang tao kapag nasa masasalimuot na pangyayari na ng kanyang buhay. Ganito rin ang nangyari sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Lumapit ang ina ni Santiago at Juan kay Jesus upang hilingin ang pinakamataas na pwesto para sa kanyang mga anak. Ngunit itinuro ni Jesus na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa posisyon. Ito ay nasusukat sa paglilingkod at kahandaang mag-alay ng buhay. Si Santiago ay isa sa mga unang alagad na tinawag ni Jesus. Iniwan niya ang kanyang bangka, ang kanyang ama, at ang kanyang kabuhayan upang sumunod sa ating Panginoon. Hindi niya alam yung mga mangyayari. Pero nagtiwala siya. Marahil ito yung paanyaya sa atin ngayon. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang kapag magaan ang buhay. Ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng katapatan kahit mahirap, ng paggawa ng tama kahit walang nakakakita, at ng pagmamahal kahit hindi ito nasusuklian. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoong Yesus ay, kaya ba ninyong inumin ang kopang iinumin ko? Tinanong ito ni Jesus. Tinanong ni Jesus sina Santiago at Juan kung kaya nilang inumin ang kanyang kopa. Ang kopa ay larawan ng paghihirap. Ito ay tungkol sa pagsasakripisyo. Ito ay tungkol sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama. Pero ang sagot ng dalawa ay kaya namin. Marahil noong una ay hindi pa nila lubos na nauunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit kalaunan, pinatunayan ni Santiago ang kanyang sagot. Siya ang unang apostol na nag-alay ng kanyang buhay bilang isang martir dahil sa pananampalataya. Madaling sabihin, yes Lord, kaya ko, gagawin ko. Pero mas mahirap na ito'y paninindigan sa pagsasabuhay sa araw-araw.
sa pagsasabuhay mo, sa iyong pamilya, sa trabaho, sa paaralan, sa ating paglilingkod sa simbahan. Malinaw ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang sino mang nagnanais maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. Sa mundo, ang dakila ay iyong maraming mga tagasunod, may kapangyarihan, mayaman, ngunit sa mata ng Diyos, dakila ang marunong magpatawad, magpakumbaba, matapat, at handang magsakripisyo para sa kapwa. Ang isang magulang na nagsisikap para sa pamilya, ang gumagawa ng tapat sa kanyang tungkulin, yung kabataan na lumalayo sa tukso, yung voluntaryong tahimik na naglilingkod, sila yung mga tunay na dakila sa harapan ng Diyos. Sa pagdiriwang natin ito ng kapistahan ni Apostol Santiago, hilingin natin ang kanyang pamamagitan upang magkaroon tayo ng kanyang tapang, katapatan, at malasakit sa paglilingkod. Nawa, hindi tayo maging mga Kristiyanong naghahanap lamang ng karangalan, kundi maging mga alagad tayo na handang magdala ng krus at sumunod kay Kristo saan man tayo dalhin ng kanyang kalooban. Tandaan natin, ang korona ng kaluwalhatian ay ipinagkakaloob lamang sa mga hindi tumatalikod sa krus ng paglilingkod. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasapat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami, pakundangan, sa nagliligtas na binyag ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matapis sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalad na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung di po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, niniabot sa kanyang mga alagad, sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, o ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio, gayon din ni Apostol Santiago na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigahin kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kami tulungan mo, pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit, aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat mo't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatiyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may napansin pong kahinahinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ng anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayan, kanyang pataling at habang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina ang Panginoon ay ating awitan. Papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at mas sa kanyang pangakong nilaan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa ating Diyos at masok sa kanyang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tama. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng inyong mga ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako itinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang kanyang ginawang Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, siya ay suwail, walang pakundangan. Dahil sa galit ko, kay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at masok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit. Sa araw na ito, ang una sa mga araw, ang amang manlilikha ay ating papurihan. Si Kristo liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang kapayapaan at wala nang iba pa. Ang may galit sa kapwa ay di maaaring likod niya. Sino pang mag-uugnay upang mapasama? Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siya'y tumubo sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalan ng kataas-taasan. Pag-ibig niya ay wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa, tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila Panginoon ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sapat na isip ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni maunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Iyong sasapitin nila at haantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakil at walang makatulad. Nababatid naming lilipunin lahat ang iyong kaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan.
Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon na tanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awang may ihahayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisan ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng mga bagong puso at bagong espiritu. Ang masiway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingang ako kayo ng bagong espiritu. Pupurihin kan lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na moog, ikaw ay naganda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga talal, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay malakit maliit. Mga baka, tupa, hayop na mabangis, ang lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pedro. Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalin ninyong kayo'y nagtitipi, ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikay purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ikay puri't awitan. Ang umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan. Ang ikay puri't awitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikay puri't awitan. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin na dibid na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na iligtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya
at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daranan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mabagay ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Sambahin natin ang Diyos na nagkaloob ng pag-asa at buhay sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak. Hilingin natin, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, Ama ng lahat, Ikaw ang may kaloob ng araw na ito. Tulutan kaming makapamuhay kapiling ni Kristo at makapagbigay papuri sa kadakilaan mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ginawaran mo kami ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manatili nawa itong nakaugat sa puso namin at isip. Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, ang paningin nawa namin ituon sa iyo upang madali kaming makatugon sa tawag mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Pagtanggol kami mula sa hibitag ng masama, huwag itulot na kasalanan namin madapa. Panginoon, kami iyong pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga namakasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, kami iyong pakinggan. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, parang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong mga nakaisa sa ating panalangin.